ibang balita, kinumpirma ng Department of National Defense ang patuloy na pagpapatayo ng China ng mga infrastruktura sa West Philippine Sea. Ayon sa militar, patuloy ang kanilang pagbabantay sa reclamation at ang pagsusulong ng bisig ng batas ukol sa usapin. Eksklusibo namang nakuha ng ating kasamang si Waywaya makalma ang mga litrato ng pagbabago sa maliliit na isla at narito ang kanyang ulat. Sa kabila ng nagpapatuloy na pagdinig para malutas sa mapayapang paraan ang matagal ng sigalot bunga ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, walang habas naman ng China sa pagtatayo at pag-okupa sa mga pinag-aagawang isla doon. Sa eksklusibong larawang ito, makikita ang development ng China sa mga isla ng Kagitingan Reef, Chigwa, Calderon, Gaven, Mabini Reef at Panganiban Reef. Sa mga larawang ito, tila ba hindi kinikilala ng China ang International Tribunal for the Law of the Sea na siyang magpapasya kung sino nga ba ang may karapatan sa mga islang ito. Maging si Defense Secretary Voltaire Gasmin ay aminado sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. At dahil gusto ng gobyerno ng Pilipinas na daanin sa mapayapang solusyon ang problema sa Philippine Sea, hanggang monitor na lang muna ang gagawin ng Armed Forces of the Philippines. Well, maraming nangyari sa West Philippine Sea na nakita natin yung mga activities at mga construction ng mga sumasakop sa mga maliliit na isla. Ang way ahead natin, sana magkasundo, umupo na at magkausap at sundin yung batas, yung rule of law. Ayon kay AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang, didepende sa magiging desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang magiging aksyon ng Pilipinas at karatig bansa laban sa pambubuli ng China. Hawak na ng United Nations ang mga karagdagang ebidensya laban sa China. Kabilang na ang harassment na ginawa nito sa mga sundalo at media na maghahatid lang ng rerelyebong sundalo at pagkain sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong nakaraang Marso. Well, we continue to monitor what's happening in the West Philippine Sea, and we are appraised. We know that there's still ongoing reclamation in the area, and we are just awaiting the decision of the ITLOS and whether the memorial we filed was favorable to us. Sa impormasyon at mga larawan na nakuha ng Department of National Defense, 3 isla na nasa loob ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang tuluyan ng sinakop ng China. Sa kuha ng militar noong September 13, 2014, ito lamang ang makikita sa Fiery Cross o Kinan Reef na may 266 nautical miles ang layo nito sa Palawan. Bagamat hindi ito nasa loob ng ating EEZ, pero ito ay bahagi ng Kalayaan Island Group. Pero wala pang isang buwan, ganito na kalawak ang naging development ng China. Isang airfield na may 3.5 kilometers ang laki. 5 power barge na barko ang makikita na ginagamit para mag-supply ng kuryente para itayo ang airfield. Gumawa din ng isang artificial island ang China na umano'y gagawing naval facility. Plano din umano ng China na gumawa ng isang tourist spot doon. Bilang katunayan, isang 3-story building, mga tropical trees, kalsada, deep sea ports, surveillance communication, solar panels ang nagawa na ng China sa isla ng Mabini o Johnson Reef na may layong 194 nautical miles mula Palawan. Sa mga development na ito, maaari nang maglagay ng defense camp ang China dahil pwede nang ibalandra dito ang kanilang barkong pandigma para maprotektahan lang ang mga islang kanilang sinakop. Ayon sa AFP, ito na ang pinakamalaking konstruksyon na ginagawa ng China sa loob ng 9 na buwan. What we're questioning is yung
continuous development in the area. Bagamat wala pang desisyon ang United Nations, matigas pa din ang paninindigan ng China na sa kanila ang mga islang ito kahit mahigit sa 1,000 milya ang layo nito sa kanila. Sagot ng AFP. We must remind them that these are disputed areas and the Department of Foreign Affairs, I think, will come up with a statement regarding that. Sa nakalipas na taon, naging agresibo ang China hindi lamang sa pagharang ng mga barko ng Pilipinas, maging sa pagdevelop ng mga islang kanilang sinakop. Bagamat nais ng gobyerno na marisolba ito sa mapayapang solusyon, tila hindi naman natitinag ang China rito. Sa kabila niyan, handang respetuhin ng gobyerno ng Pilipinas ang magiging desisyon ng United Nations on the Law of the Sea. Pero ang malaking tanong, handa rin ba ang China na tanggapin ito? Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma.